Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami ka matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan na makasama kayo, 42,047 barangays, para pag-usapan natin ang mga importanteng provision sa Local Government Code nang sa ganun, papagtibay natin ang serbisyong barangay. Kasama natin ang ating maganda at magaling na kagawad, Marie Formentera Ferreira. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako po ang inyong lingkod, Kags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama po ang ating pinagpipitagang kapitan, walang iba, Cap Dondon Francisco. Salamat, Kags Marie. Salamat, Council. Sa mga kapwa ko public servants, ang tanging may iwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya't samahan kami dito sa Barangay Tayo. Ayan po mga kabarangay, ito na po yung first episode natin this year. Nakumpleto po tayo. Pero bago po ang lahat, happy birthday po Happy muna birthday, sa ating Kags. pong napakagandang Kags Marie. Yan, maraming salamat po syempre sa ating pong sa Barangay Tayo family at sa ating pong mga taga-subaybay. Higit sa lahat po ng kanilang nagpahatid ng pagbati ng isang maligayang kaarawan sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Happy birthday. Thanks, Cap. Nako, una sa lahat, no, nagkita kami ni Kagawad Marie sa atin. Nagkonting celebration tayo. Maraming salamat. Bakit hindi marami? Ha? Bakit hindi maraming celebration? Si Kags Hindi Marie kasi yun. araw-araw ang celebration ni Kags Marie. Okay. Walang humpay eh. Month-long. Oo, month-long celebration talaga eh. Okay. Pero nais ko din muna magpasalamat kay Cap Dondon. Kanina nagbigay siya ng mga Christmas gift para sa atin. No? Maraming salamat. Kasi wala sila nung dalawa. Wala eh. Salamat, nagabala ka pa, Hindi Cap. sila dumating. May sakit, saka may tinulungan. Ganun naman, Cap. Merry Christmas po sa'yo. Merry Christmas sa ating mga kaibigan Chinese. Salamat. At itong special birthday episode ni Kagawad Marie. Alam mo, SK Mai, kung mapapansin mo, no, Cap Dondon, tuwing mawawala si Kagawad Marie kasi busy siya last month hanggang ngayon. At babalik, talaga namang sinasalubong tayo ng matinding balita. Siya, laging Tuloy. bagyo ang kanyang Tama. pagbabalik. Tahimik po pag wala po si Kags Marie. Pero Oo, pag pag nandito na po nandyan. siya, talagang doon po pumapasok yung mga may init po na balita. Ay, parang ang pangyayari. nata-timing lagi. Tapos ang nakakatuwa niyan, SK, may bigla kang nasa hot seat. Yun na nga po. Pero ngayong araw na to, dahil birthday ko, ang request natin, si Cap Dondon naman. Ayan na nga po. Sa kanya lahat ng tanong mga kabarangay. Well, actually, walang mga tanong ngayon. Puro talaga, yung expertise mo, Kags Marie. Sabi nga ni Joker Rino, take it away, Kags Marie. Hindi po makakatanggi si Cap dahil yung birthday girl po yung nag-request. Mga kabarangay, kagaya nga po ng nabanggit po ni Kags Butch, pumasa na po sa Senado ang Senate Bill 2816 na naglalayon po na pahabain po yung termino ng mga barangay officials ng 4 na taon at 3 termino po. At pagkatapos po ng mahigit 1 taon na pagsusulong, debate at haka-haka, pumasa na po sa Senado kagabi. As of yung taping po natin today, which is ang date nga po ngayon, January 15, kagabi po ay pumasa na po sa Senado ang Senate Bill 2816 o ang Setting of Term Limits for Barangay Officials na minumungkahi po ni Senadora Amy Marcos. Ang nasabing panukala po ay nais pahabain ang termino ng mga SK, kagawad at punong barangay mula po 3 taon at 3 termino na ayon po sa batas ay magiging 4 na taon at 3 termino na po. Sa sinagawa pong botohan sa third reading
22 po na senador ang bumoto para maipasa ang panukala, bagamat bumabagabag po sa likod ng panukala ang isang Supreme Court decision na bawal po mag-postpone ng barangay at SK elections ang Kamara. Iginigiit naman po ng ating mga mababatas na ito po ay para sa term setting ng mga opisyales at hindi po for postponement ng BSKE. Ang Senado po at ang House of Representatives ay nakatakdang magkita po sa isang bicameral conference committee sapagkat ang bersyon po ng Kongreso ay magbibigay naman po ng 6 na taon at 2 termino. Pag-uusapan po ito ng 2 panig at kung ano po ang mangingibabaw sa 2 bersyon ay siya po ang magiging batas bago sumapit po yung campaign period po natin ngayong darating na Pebrero. Ayan, bago tayo magbigay ng kanya-kanyang comments, nais ko lang din ulitin ang sinabi ni SK May na doon po sa botohan na nangyari, kasi ang third reading ay botohan lamang po. 22 senators, almost all. Wala namang kulang ang senador, no? Yung iba lang siguro absent yung 2. Yeah. Pero almost all, sabihin na natin yung 24 senators voted to pass the Senate Bill 2816. Anong masasabi mo, birthday girl, sa nangyaring botahan? And to think na pati yung opposition dito ay bumoto para sa panukala ni Senadora Amy Marcos. Well, for me, Kags, it just goes to show na tama yung forecast natin. Na bago pa lang actually after ng barangay and SK elections last year, na pag-usapan na natin to. And sa ngayon po, versions na lang ang hinihintay natin. Kasi most likely, ako ang tingin ko dito, CAP and CAGS and SK, tuloy na. Hindi siya postponement, tama po. The term is term setting. Kasi yun ang ilalabi kasi niyan eh. Yun ang magiging dialogo naman sa Supreme Court. Kasi nga laging sinasabi na hindi matutuloy yan kasi merong Supreme Court ruling. But then again, nililinaw po natin na ang isinasagawa pong batas ng ating pong Senado at ng Kongreso ay para po magkaroon na ng fixed term setting. Kasi nga palagi na lang natin pinopostpone. Hindi, kumbaga, pag nagkaroon ng barangay and SK election, hindi mo na alam ulit kung kailan ang susunod na election. But this time around, dahil po dito sa ginawang batas, which is yung Senate Bill 2816, mapapanatag na tayo na after 4 years, ay magkakaroon na ng BSKE. At sana, totoo na nga na hindi ma-postpone. Mamaya, mas maganda mo sa natin dyan. What do you mean by totoo na sa Alam mo kasi, Kap, for me, kahit sabihin mo na may ganitong version, meron nga tayong batas na existing. Gets ko. Pero nagagawa ng paraan. Tama naman. So, yun lang naman yung sa akin. Total naman, nakalagay dito, napakalinaw, term setting for 4 years and then 3 terms. Pero, titignan pa rin natin yung argument naman ng kabilang house, which is yung HOR natin, kung mag-i-stick pa rin ba sila sa 6 years and 2 terms na mas maraming nagre-react compared sa 4 years, 3 terms. Yes. So, sa tingin ko, it's a win-win situation kasi tama din naman, hindi naman talaga kakayanin ngayong taon, Kap, na magkaroon ulit ng another election for barangay and SK. Masyado nang loaded for COMELEC kung magkakaroon at masasabay pa yung BSKE. Kaya yung iba nating mga kabarangay, naiintindihan natin yung sentimiento nila na may extend na naman. Samantalang sinabi na nga na kapag katapos ng eleksyon na to, ito yung taon na mag-e-eleksyon. But then again, mga kabarangay, naipasa na po sa Senado. Nagkaroon na ng third and final reading. So, we are now just waiting for the version of the House of Representatives and we'll wait kung magiging pareho ba sila through a bicameral. Well, pag birthday girl, talaga magaling eh, no? Bukod sa magaling na, tama naman si Cags Marie. Hopefully, ito na yung huling pagsasabi ng postponement. Halimbawa, nangyari na yan, naaprubahan na ng both houses, Senate saka lower house, both Congress, I mean pala. Sana yan na yung hindi na magagamit ng mga politikong tatakbo o yung mga ngako na naman.
na, habain pa natin yung termino ng barangay kasi nagkaroon na ng term setting eh. So may president na. At yan na yung magiging ano. Sa tingin ko matutuloy na yan. At kung 4 years, tama ka, Kags Marie, konti lang yung nagre-react eh. Pero yung 6 years, medyo maraming nagre-react. Medyo complicated rin kasi, Kap. Kasi nga, meron kasing kaakibat na 2 terms. So, yung 2 terms. Controversial yun. Kasi apektado yung mga second termer natin. Yes. Totoo naman. Tama po kayo. Ikaw, Kags Butch, ano sa tingin mo? Well, sinabi ko naman noon pa, na pag ginawa ng paraan ng Kongreso yan, meaning both houses, Kamara at saka ng Senado, papasa talaga yan. Alam mo, marami lang kasing telltale signs noon na malalaman natin at na-discuss nga natin nung last episode na talaga magtutuloy-tuloy na talaga yan. Ang usapan na lang kasi ngayon, kasi teka mo, bago ko sagutin yun, ang sabi kasi nila, yun sa House daw, ano daw nangyari, kung third reading na at naipasa. Ako hindi ko na masyadong pinag-iisip yun, basta papasa yan. Kasi alam mo naman, mahiwaga ang House of Representatives. Bigla na lang meron third reading, pass on third reading yan. Kaya nga pinasa ng Kongreso to dahil nag-usap na sila ng House na ipapasa namin second day pa lamang ng resumption of session para magkaroon tayo ng time na magkaroon tayo ng bicameral conference. So yung bicameral conference na yun, napag-usapan na rin natin kung ano mangyari. Although mamaya, meron kami mga additional input. So, sa tingin ko, papasayan ang pinag-uusapan na lang natin din ano ba talaga, 6 or 4 years. Dahil nakahanda na ang Senate panel sa bicameral conference. Wala pa lang tayo narinig sa House. Pero magkakaroon pa rin kami ng report niyan. Just watch out dahil inaantabayanan po natin. Opo. At bilang pagdagdag lamang po na paglilinaw, mga kabarangay, para naman po sa ating mga SK, mananaig pa rin po ang batas na umiiral po ngayon, same age requirements po, kahit ano po yung pumasa, either 4 years man po yan or yung 6 years. Kaya, SK, Kags Marie din, anong pinaka-maximum ng SK? 21? 24. 24. Yun po yung atin pong allowed lang to run. Pero ang ating pong mga botante is up until 30 years old. That's 15 to 30. Then yung ating pong mga pwedeng lumunsad sa pagiging kandidato ay 18 to 24 years old. So let's just say 6 years kunyari ang pumasa sa BICAM. So 24 plus 6, 30 na sila bago magretiro. Na malamang-lamang 10% ng mga barangay sa Pilipinas, mas matanda pa kay Kapitan yung SK. Di ba nangyayari yun Di ba? May bisita tayo, batang-bata yung bisita nating Kapitan. Yes. Di ba? At yan nga po mga kabarangay, ang update po natin tungkol po dyan. Pero wag po kayong aalis, of course, sa ating pong second segment ay pag-uusapan naman po natin kung ano naman po yung mangyayari pag nagkaroon na po tayo ng Bicameral Conference Committee para pag-usapan po yung Senate Bill and House Bill po na yan, yung dalawang versions. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay